Ngayon, trending sa market ito. Ito naman Pro Plus. bro? Ito naman, Anti-parasite. itong ano natin, meron tayong anti-parasite feather spray. Tatlo kasi yung klaseng mga parasite sa kalapati natin. Hindi lang yung bulate, hindi kaya ng bulate. Ito sa external part. Spray lang sa pakpak, sa buksan yung pakpak, buntot, tsaka sa likod. Ito matatanggal yung mga lice, mice, at saka yung parang may tawag dito yung pigeon fleas. Yung parang langaw siya na mabilis. Yun, mahirap tanggalin yun. Yun, no. Nakikita ko rin yun, bro. Pag infected ang loob mo, ang hirap tanggalin nun. Kahit babad mo pa sa kilalang malatayon o whatever. Ay, babalik pa rin yun. Kasi infected na yung loob mo, yung itlog nandun pa rin. Ito, pagka in-spray mo sa ibon mo to, 100% kahit lagay mo sa training box, bagsakan lahat yan, pati itlog, makikita mo dun sa Maganda bro, yung training box bigyan nila ng bond paper, Oo, kitang-kita. para makita, Ito, pagmamalagi ko to. Maganda yung ingredients nito, hindi siya harmful, at saka mabango. Pangalawa, pagka gusto mong hindi magkabulutong, tandaan nyo yung bulutong, nanggagaling yan sa kagat ng lamok. Pag nakagat ang lamok, nakagat ang ibon nyo ng lamok, ma-infect yan, magiging bulutong. Pag naging bulutong yan, meron siyang parang worms, parang magsusugat yan. Yun yung mahirap tanggalin. So, paano ma-prevent? O, spray mo yung nest niya kada gabi. Kahit dalawang spray lang, hindi na papasok yung lamok. Safe na yung ibon. So, ito yung Basra anti-parasite feather spray. So, yun lang po. Bro, yung tinuro mo dati sa akin dito, yung sa Bastra anti-parasite, sinubukan ng isang player ko Shoutout pala sa'yo, Tisoy Mercado, Lucas Lop. Ayun. Sinubukan daw. In-spray sa training box. Sabi ko kasi, ganito yung tinuro sa akin ni Pare Richard. Spray mo and then lagay mo sa training box with band paper. With band Para paper. makikita mo. Sinubukan niya daw. Nakita niya sa band paper. Kaya ito mga idol, legit. Lagpakan, legit yan. Shoutout sa'yo, Tisoy Mercado. Yun. Habang nagbablog, kain-kain. Kain-kain, no. Yun, shoutout sa Kalapatid Mix, kay Brad Ronald Gonzales. Yan. Yun. Subukan nyo, maganda yung nila, patuka nila. Yun, mga Gamit ko idol. dito sa loob. Subukan nyo. Kalapatid Nick, Ronald Gonzales. Boss Ronald, shoutout sa iyo. Shoutout sa'yo. Bro, ano naman? Kasi alam natin na ikaw multiple champion. Paano ka nakarating sa larangan ng pigeon na ganyan yung mo na ngayon? Yung estado mo na ngayon sa... Anong magandang tips sa mga newbie katulad ko na pwede mong i-advise sa amin? Sa breeding, sa conditioning, tsaka sa training or mga ginagawa natin sa mga kalapati natin. Actually, kung pag-uusapan natin yan, shortcut shortcut na lang. Hindi tayo matatapos. Siguro kahit kung magdamag, hindi tayo matatapos. Ang ko lang, tips ko lang sa inyo, huwag kayong aligaga. Halimbawa, nakakuha kayo ng magandang bloodline. Tapos, nasubukan nyo, nananalo naman. Yung pinanggalingan naman, mga naman yan, mga sigurado magagaling. Ang tips ko sa inyo, manatili kayo. Halimbawa, may nag-champion, gusto nyo magkaroon kayo. Ganun din. Pwede yon. Kaya lang, kung nag-champion na kayo at nanalo naman kayo sa mga malalaking club, dun muna kayo. Una-una, yung kinukuha nyo, minsan nasa bloodline. Kasi may nanalong by accident. Hindi naman lahat ng champion, champion. Minsan, may aksidente talaga. Minsan, yung kasama niya nalambat lang. Yung sa'yo nalambat lang kaya hindi nakauwi. Try mo pa rin yung mga ibon mo. So, dalawang paraan. May nagtatanong sa akin sa mga seminars na mga dinadaluhan ko. Ito yung nila, nasasabi nila sa akin. So, sabi nila, bro, ba't ba yung sa akin nabili ko kay ganito? Kay Mario? Okay, ganyan. Ito, champion niya, nabili ko. Talagang nag-champion yung ibon. Ngayon, dahil may pera ako, binili ko na sa kabila. Rudy. Champion na naman. Pinag-tira ko, bro, ba't nung gamitin ko, sabi niya, ba't di nagcha-champion? Doon, siyempre, kung di mo alam at na-experience yung mga ganun, hindi mo mapapaliwanag sa kanila. Dalawang bagay lang yan.
Pinili mo yung kay Mario, binili mo yung kay Rudy, pinag-pair mo, champion parehas. Alam mo ba yung bloodline na pinanggalingan nila? Hindi. Ang alam mo lang, champion yun. Oo. Tandaan nyo, sa mga ibon, may mga throwback. Hindi lang ibig sabihin na nag-read ka ng blue bar to blue bar, lalabas blue bar. Meron lumalabas na checkered, meron puti. Katulad ng mga na-breed namin, checkered to blue bar, lumabas puti. So ano ibig ko sabihin? Kaya hindi nag-champion yun. Tandaan nyo, mga kabasra, mga kalapatids, ang nagiging problema doon, yung bloodline. Halimbawa, ito yung kay Mario, kay Rudy, pinag-pair mo. Itong dalawa niyang bloodline, champion talaga. Galing sa champion, pero long distance. Ito naman pinag-pair nila, mga ano lang to, di kilalang mga ibon, na talagang nawawala. Ngayon, nung ipag-pair nito, nagto-throwback pa rin dun sa mga tanga. Nakailan tanga ka ng percentage? Bali may 40% ka ng tanga, 20%. Tandaan mo, may throwback. Kaya nangyayari siguro, kaya hindi ka nakakapag-champion kahit na na-experience mo na yung pag-champion. Kasi nga, ang nangyari doon, nagto-throwback dun sa mga pangit. Kasi nga, yung bloodline, hindi mo alam, hindi mo kilala. Bili ka ng bili. Dapat kung talagang may pera ka na rin at saka kilala mo yung bibilhan mo, tignan mo, bibili ka dun sa pinanggalingan ng champion mismo. Bawa, kalkalin mo yun. Ganun lang, kalkalin mo. Eto. Posible rin siguro, bro. Oo. Load management and sistema, siguro. Merong Meron possibility. meron din factor siguro yun, no? Malaking factor, kaya lang sa ngayon pinag-usapan natin yung bloodline muna. Pwede tayong pumunta doon kasi paramihan tanong ganun eh. Minsan kung di mo alam sagutin, pa-champion naman. Halimbawa ganito na lang. Ba't ba may mga bloodline na talagang lahi nila, bata pa lang nagbabasketball na kasi lahi nila yun. Halimbawa, ikaw, napansin mo yung hindi ka naman, although mahilig ka sa basketball, hint mo yung isip mo basketball. Oo. Yung anak mo mahilig yung basketball 100%. Oo. Ganon. Hindi man, ganon yun, nagto-throwback. Ngayon, kung naman sa, paano naman kung halimbawa, bloodline mo